Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga friend. Unang araw ng taong 2025, Happy New Year po. Doon po sa mga nagbigay ng pamasko, salamat po ha. Friend Jane Labayna and family, no? Halubilo ho tayo dito kay kay Idol Christian Isguera at kay Idol Ronald Llamas, no? Ba't kasi ayaw tumakbo nito? Sana sa 2028 magsitakbo ho ito bilang senador. Oo, sayang ho itong mga to eh. Pakinggan natin. Kami ho, makikisingit tayo ha. Ano sa mga nagtataka, bakit magbabagong taon na niyayari mo pa rin yung guest mo? Alam niyo po kasi New Year's Eve pa lang naman, hindi pa naman po bagong taon, no? So luma pa rin po yung ating approach dito sa mga bagay-bagay. Yung magkala, niyayari din ako niyan. So ibuhos na natin yung December 31. Kamusta ba, Senator? Nasaan ba kayo ngayon, yung gabi? Bahay lang, bahay lang. Oh. Itodo mo na. Itodo mo na lahat ng pwede mong itodo bago matapos ang ang lumang taon. Hindi, okay lang yan. Hindi kasi kahapon gigil na gigil si Senator eh. Meron siyang, nagpupuyo siyang kanyang damdamin kagabi. Although kasi understandable, no? Dahil pinirmahan ni BBM yung national budget natin. 6.326 trillion. Hindi ako nagkakamali. At napakalaking bahagi nun. Pork barrel insertions. Tapos sinasabi niya, meron akong dinito rito. Nasa 194 ba, no? Parang pogi-pogi rin din yung BBM. Pero pag titingnan natin, ganun pa rin naman yung budget, no? Sige, I'll give you the chance to unload all your heavy emotions dito sa... Pumato talaga dapat maging senador eh, no mga friend? Kaya ayaw. Tuloy. Simulan ng ating programa bago natin pag-usapan yung magiging takbo ng politika next year. Go! Una ho ay konting pasensya, no? Baka medyo nasira yung inyong papasok na bagong taon dahil dalawa yung guesting ko sa gabing ito. yung nauna akong guesting. Meron ho itong 56,000 views mga boss. Oo. Medyo, yun ha? Medyo matagal na ho yung ginawa ni Christian. No? Medyo pinasok ko lang niya ngayon para makadagdag sa panira ng bagong taon. No? Dahil sabi ko nga dati, umay. What doesn't destroy you will strengthen you. Kaya kung hindi po kayo masira ngayong gabing ito, medyo malakas po kayo sa parating na bagong taon. No? Kaya ito po yung kasama sa inyong pagsubok. No? Pero kahapon hindi po ako galit na galit. Dahil natatawa ako habang pinapanood ko yung press con sa Malacanang. Tawa ako ng tawa. Dahil parang di mo ba napansin, Christian, na hirap na hirap sila magpaliwanag. Lalo na si Pangandaman, si Budget Secretary Pangandaman. Parang hirap na hirap siya magpaliwanag. No? Sinubukan niyang magpatawa, medyo hindi naman nakakatawa. Di ba? Kaya kailangan pa ng training nun eh. No? Kailangan i-training doon sa grupo natin. Paano magpatawa na hindi magpo-fall flat. Di ba? Kailangan i-enroll sa joke school or joke academy. Oo nga. Pati Ang ganda ho ng sense of humor nitong dalawang to, pero matalim. Oo. Tsaka hindi ho sila BBM eh. Lalong hindi sila Duterte. Ang inaano lang ho nila, para sa bayan. Pinag-uusapan no, kung pangit ang takbo ng gobyerno. Oo. Itama ho sila eh. Kaya nga sabi ko, sana tumakbo senador itong mga to eh. Oo. Ang problema, butante eh. Hindi sila marunong dapat iboto. Oo. Number one sikim mo. O tuloy. nahawa tuloy yung mga ibang nandun. No? Si Executive Secretary Bersamin, hirap na hirap din. Si Secretary Ralph Recto, hirap na hirap din. Di ba? Si Secretary Bonoan, parang gusto na niyang umalis sa press con. Nakita mo si Bonoan, talagang bilang na bilang yung kanya sinasabi. Bilang na bilang. Parang, kaya tawa ako ng tawa, parang napipilitan sila lahat na nandun sila sa press con na yon. No? Pero siyempre, yung department mo, buhusan ba naman ng bilyong-bilyong pondo? Yung iba rin, hindi mo naman hiningi, di ba? Tapos ikaw magpapaliwanag. Paano yun? sabi siguro ng ibang cabinet secretary, buti na lang wala kami ron. Parang balagoong yung mga nandun.
Sila yung naatasan na magpaliwanag yung indefensible, di ba? Halos kasabay ng press con, sumunod kaagad. Sumunod kaagad sila Cielo Magno, sila Justice Carpio, di ba? Sumunod halos hindi pa yata tapos yung press con nila. Nagpe-press con na yung mga babanat. Saan ka naman pupulutin nun? Di ba? Buti nga wala pa yung Christian Esguer. Ito kasi mabigat mga friend. Binabanata si Sara para ma-impeach. Binabanata naman nila Cielo Magno itong nangyayari sa budget ng administrasyon, no? Kaya ang mangyayari, itong ano nito, yung mga troll ni itong mga ano ni Sara, ni Duterte, nakikibanat din sila dito sa gobyerno ni Marcos. Na natatabunan ho yung impeachment whatsoever, yung ICC, parang napapatungan ng kapalpakan nitong gobyerno ni Marcos na binabatikos nitong sila Professor Cielo Magno eh. O ha? Tuloy natin. Kaya parang magulo. Pero mamaya magbigay ako ng reaction dito, komento tayo. Kera doon sa ngayon nabilang Sa gabi. Sa gabi yun, sa gabi. Wala pa yung Christian Esguerra. Imagine mo kung nakasabay nung assassin yun, nakasabay ng mga may labor, no? Lahat nandun pa si Father Robert Reyes. Nakailang takbo pa yun bago pumunta sa press con, no? Isipin mo naman, example, di ba? AKAP, 26 billion. Tapos, yung 4Ps, tinanggalan na 50 billion. Oo. Sino ba namang hindi mabibusit doon? Pati nga yung modernization, habang nakakagulo tayo sa West Philippine Sea, binawasan din. Di ba? Hindi ako masyadong pandon. Pero yung mga iba, naasar na sa gitna ng tension sa West Philippine Sea, binawasan pa. Siyempre tayo naman, para tayo sa disarmament. Ayaw natin ng mga gera ayaw natin ng ganyan. Pero very symbolic yun na sa gitna ng ganitong klaseng tensions, ay binawasan mo pa yung modernization. Napaka-backward na nga ng ating military. Habang pinagmamalaki nila na external na ang ating defense posturing ngayon, binawasan pa. No? Kasama sa mga binawasan significantly. At syempre, yung ating educational system, yung ating education situation na napakagaling at this point, no? Binawasan din. Binawasan din ng, alam mo yun, 12 billion? No? Ang isa pang nakakatawa ron ay ang sabi nila, kahit naman kasi nabawasan yung budget, pwede naman dagdagan during sa implementation. No, ibig sabihin yung binawas sa DPWH ay pwede pang dagdagan, pwede pang ipagpatuloy through implementation. Yun yung revealing doon No, yun yung revealing doon sa statement na yon. Tapos para bumili ikaw, nilagyan nila ng conditional, no? Ang tawag doon? Ano tawag doon? Conditional what? Convergence efforts. Oo, lalagyan ng mga guidelines, no? Conditional na lalagyan ng guidelines, halimbawa yung AKAP, etc. Talaga Ibig sabihin pala dati wala. Dati pala wala. Guidelines dati yun Dapat naman talaga may guidelines. Kaya natawa ako dun sa this is conditional. Hanggang walang guidelines. Hindi ka ba natawa? Hindi ka ba natawa dun sa mga conditionalities na sinasabi nila kahapon? Teka lang ipaliwanag. Teka lang medyo may isang troll dito gusto ko lang tulungan senator, no? Kasi sabi niya, niyayari tayo dahil parang kampi tayo kay Tambalustos. Pakaayos yung script mo kasi sa bahaging ito niyayari namin yung yung kongreso Medyo review. Makinig ng konti, mag-review ng script. Magkuhan muna, pakotahin muna kami ng konti. Kota muna. Salita mo na. Grabe naman itong mga troll. Hindi nagre-review Parang... Yan ang problema kaya ayaw ko mag-live May mga papasok na ganyan, oo. Dati mahilig ko ako mag-live nakaka-istorbo sa isip. Buti sila Idol Christian Esguerra, malawak ko sila Ako nadidistract ako pag may tangang pumapasok sa live ko, oo. Binasa lang yung talking points tapos isusulat na agad no? Hindi ko ganoon. Medyo makinig niya yung sandali. Ayan. Para hindi nagmumukha.
Oo. Kasama si Esguerra at saka si Llamas. Balat kagad. Oh, banat, mga bata ni Tambalustos. O, huwag naman ganon, di ba? Medyo, may ano naman, medyo itemper naman yung katangahan, no? Medyo itemper, ha? Huwag naman masyadong inaabuso yung katangahan. Magbabagong taon, ha? Anyway, so, yeah, budget, malaking issue yan, no? Actually, tingin ko hindi yan matatapos dito sa, sa pagpapalit ng taon, Kasi, syempre, ang observation ko, mas naging aware ang mga tao dito sa importansya ng national budget. Kasi dati very few yung nakikialam dyan, And even among legislators, alam natin yan for a fact, iilan lang naman talaga yung alam na alam yung ins and outs and nitty-gritty ng national budget process. At sila usually yung magaling magkamada, di ba? Pero ngayon, mas may awareness, So how do you think this would affect Bongbong Marcos in the coming year? Well, kung may isang unintended consequence nga ito, ay pinag-uusapan ng lahat ngayon yung budget. Ano ba ito? No? Halimbawa, Mahigit 6 na trilyon po kasi budget Oo. Tsaka hindi nga ho maikamada ng todo kaya pinag-uusapan andyan na nga ho sila Justice Carpio ewan ko ba ba't mga to hindi magsitakbo ng senador? Oo. O Vice President man lang, Wala, ito dito sa atin, Presidente tsaka Vice President, ayan, wala nang ginawa kundi mag-away. yung PhilHealth, no? Anyway, mabuti nga ho, ganyan na nangyari. Paano pa kung naging magkasundo yan? Kagaya nung dating umpisa na, bago umalis si Bongbong Marcos, iiwan kay Sara yung Malacanang at may beso-beso pa. Pinapanood ko talaga. Hindi mo akalaing magkakaganito no? God moves in a very mysterious way, di ba? Tuloy. Napapaliwanag ngayon sa mga tao, ano bang ibig sabihin ng PhilHealth? Ano bang ibig sabihin nitong reserve? Ano bang ibig sabihin nitong contingent liabilities, itong mga utang? Ano bang ibig sabihin nitong mga premium? Dati hindi na pag-uusapan yan So nagiging educational sa mga tao itong usapin ng budget. Hindi ko lang alam kung nakakatulong sa kanila yung sinasabing conditional. Dahil mukhang lalo nakakabobo. Ako lalo nabobo ko nung sinabi ni Yusek Pangandaman yung conditional, no? Dahil gagawa naman daw ng guidelines, no? Hindi naman ako ganun katalinuhan, pero lalo ako nabobo nung pinapakinggan ko yung paliwanag na yan. Kaya yun yung isang unintended consequence nito. Pero ayun nga, halos kasabay nitong ating episode yung lumabas na survey ng SWS tungkol dito sa bumababa na tawag dito approval rating ni Presidente at saka ni Vice President, no? Tingin ko magpapatuloy yan. Hindi lamang si Sara dahil sa kanyang pagiging halimaw katulad ng kanyang tatay. Halimaw talaga tawag ni Idol Llamas dito kay mag-ama na to parang halimaw no? Halimaw naman talaga tuloy. No? At dapat talaga ay i-impeach na kung hindi pati si BBM, no? Actually si BBM hindi na maganda yung kanyang location. Dapat naman talagang i-impeach na, sabi niya. Dapat naman talaga i-impeach di ba mga friend? No? Dahil kumpara sa ibang mga nakalipas na mga presidente, mukhang angat lang siya kay Gloria Macapagal-Arroyo. No? Doon lang siya lamang. All the rest, medyo mababa siya at this point. No? Dito sa almost 3 years ng kanyang termino. Kaya hindi maganda na bumababa pa siya dito sa mga lumalabas na survey. Dahil mababa na nga siya in the first place. Ikalawa, yung kanyang endorsement power ay bumababa rin. Bumababa rin yung kanyang endorsement power. Kaya hindi ko rin sigurado kung makakatulong siya dito sa mga kanyang kandidato parating na midterm. No? Kaya yun yung isang writing on the wall na nakikita natin ngayon sa mga lumalabas na mga survey. Pero okay sana yan kung hindi tatamaan yung mga mamamayan. Dahil biro mo, ito yung pinakamataas na self-rated poverty in almost 2 decades. Tapos ganyan pa yung nangyari sa budget. Sana man lang, kung maayos yung budget, makatulong siyang mag-pump prime dun sa mataas na food inflation. No? Medyo mabawasan ng kaunti. Medyo madagdagan yung mga serbisyo na dahil sa budget na ito ay nabawasan. No? Kaya yun yung
tatamaan ng husto yung mga mamamayan. Kaya sabi mo nga, mas lalala ba ang ating parating na taon? Mas lalala ba ang politika? Unfortunately, ang sagot ay yes, mas lalala. No? Ako din, yun din ang ano ko mas lalala, no? Pero yun nga, mga boss. Alam nyo mga friend mga bossing, dito na lang ho tayo magbabantay tuwing darating na 2025. Ang babantayan na lang ho talaga natin dito kung mai-impeach yung Halimaw, no? Sabi nga ni Secretary Llamas, talaga namang dapat nang ma-impeach dahil nga ano ba naman yan? Napakagarapal naman talaga kung paano inano yung pera ng taong bayan, di ba? Hindi may paliwanag, di ba? Hanggang sa huminto na, at talaga sobrang garapal, no? Ngayon, rekomenda ng araw, apat na yata yung reklamo para ma-impeach siya si Halimaw. Oo, no? Yun ho yan. At yun nga, sabi ni Bongbong, nandiyan na sa Department of Justice, sila na bali ang bola, kay the Department of Justice. Ito lang to mga friend. Pag ito ho si Sara, hindi ho na-impeach, no? Wala ho itong gobyerno ni Marcos. Weak. Yun na lang ho masasabi dyan. Wala naman. Si Sara lang, di ma-impeach. Paano pa ICC iniintay? Di ba? Basta ho, wala ho talaga. Wala ho itong, mga friend. Pinagbantaan na yung buhay mo, pinapapatay ka na, paghukayin na yung mo, tapos hindi may impeach, tapos hindi lang yun, napakarami. Di ba? Yung budget na 612.5 million, may mga Mary Grace Piatos, Uishi, kung ano-anong mga pangalan, yung sa acknowledgement receipt, tapos iisa po, talaga hong garapal para manatili si Sara bilang pangalawang pangulo na suswelduhan pa ni Juan de la Cruz. Wala namang ginagawa di ba? Maliban na yun nga ngayon, nandun siya sa TikTok, puro TikTok. Gano'n, ngiti-ngiti, gano'n. Lahat ng galaw ni Sara Duterte, halos kinukuna pa, sayaw-sayaw, di ba? Hindi na ako natin malaman, mga boss, no? Kanina, ito. Yun ho, abang natin kung kaya arestuhin itong si Sara Duterte. Kung hindi lang ho impeachment graft and corruption, plunder, marami hong basta ho itong hanggang dumating itong Mayo at hindi nila nahipo si Sara Duterte at itong si tatay niya, walang nangyari at Sus Mariose. Wala nang Duterte ang nasa ibabaw pa rin. Kasi kung wala siya, may power siya dito sa di ba? Sinasabi nga yung si Martires, di ba? Grabe ho talaga mga boss. Hawak pa ni Duterte pag hindi na impeach si Sara. At hawak pa rin. At pag nanalo pa sila Duterte sa Davao, wala na ho. Yun na ho ating aabangan, no? Hanggang Mayo. Oo. Ibig sabihin, talagang wala tayong mangyayari riyan. Pera ang gumagalaw, di ba mga boss? Walang ginawa ngayon yung si Sara, namigay 150, 50,000 tao nakapila at para makakuha ng konting panglaman sa tiyan. Kanina nanood ako doon kay Mima Alicia. At si Bato, ang sabi ni Bato, tanggap na ni Bato kung ako ikay matatalo na lang dahil sa pagiging Duterte loyalist ko, so be it na niya. Maganda si Bato, mga pre hindi siya plastic. Kaya nasa sa inyo na yan. Pag nanalo si Bato, sabi ni Bato, tanggap niya na kung matatalo siya Dahil, kung siya katatalo niya pagiging loyalista niya kay Duterte, tanggap niya. Yun. Ang tanong, no?
Si Bongo at saka si Bato, iisa lang ho yan eh. Pero si Bongo, number 5 yata sa tinatawag na survey. Number 5 pa ha. Oh. At si Bato yata, lalabi-lambitin daw doon sa number 12. Oh. Talagang napakatanga ng... May pag-asa pa talagang manalo. Yan, babantay natin yan. Pag nanalo si Bato, si Bongo, si Bumtarat-tarat, oh, hindi naman ho sila nagsisilbi. Hindi naman ho sila para manalo at maging public servant. Sila ho ay servant ni Duterte. Si Bato na nagsabi, kung ako ikay matatalo, nang dahil sa pagiging matapat kong loyal ako kay Duterte, okay lang sa akin, ika. Diba? Paulit-ulit, yun hong malasakit na sinasabi na si Bongo, wala ho yan. Kaya sinabi nung amo niya, na yung mga, kung ano man niya pinamimigay ng politiko, pera nyo yan, tanggapin nyo yan. Sabi niya, di ba? Hindi, nakaw yan, hindi naman pera ng politiko yan. Sinong politiko, maski na mayaman, mamimigay maski piso? Hindi, sabi Duterte, di ba? Si Duterte nagsabi yan. Mga boss, kaya tanggapin ninyo, di ba? Pero sila namimigay, di ba? Yun ho yan eh. Pag may nakalusot na Duterte, wala tayong magagawa talaga. Patuloy ang katangahan. Alam na nila na yung mga yan, hindi talaga para sa bayan, kung hindi para magsilbi kay Duterte. Diba? Ang nakakaano dyan, baka lumusot si Kibuloy. Grabe, no? Yun nung Iglesia ni Cristo, magrarally daw ho para suporta na wag ma-impeach si Sara. Maraming ganon na ayaw nilang ipa-impeach si Sara, di ba? Ganong katangahan yan. Ayaw, itsura wala namang ginagawa, ayaw niyo pang ipa-impeach. Buti sana kung kayong ayaw ninyong ipa-impeach si Sara, kayo ang magsusweldo. Hindi naman kayo nagsusweldo. Mamamayang Pilipino. Di ba? Magkano sweldo niyan? Di ba? Milyon din. Daming nagugutom. Lalo sa Davao. Nakita niyo naman, di ba? Gaano karami squatter? 4 na kilometro. Ang squatter, mga squatter sa Davao. Magkakadikit po yun, yung lugar na yun. Hindi lang ho yun. Yung si Pugong Biyahero, karamihan mga biktima. Tinutulungan nun, mga nandoon sa bundok. Davao na naman, inaakyat niya ho sila doon. At binibigyan niya ho ng yung mga bahay ho kasi na tapal-tapal na walang kuryente na bundok, binibigyan ni Pugong Biyahero na solar di ba, tsaka tinapay at tsaka bigas. At merong pera, di ba? Minsan million views yun, makakakuha siya ganun lang ho yun, mga boss, no? Basta ho yun ang abang natin itong 2025, no? Kung mai-impeach si Sara at kung ano mangyayari, kung lulusot pa ho itong mga alam na ng mamamayang Pilipino na sila ay senador ni Duterte, hindi ho ng bansang Pilipinas. Lalo si Bato. Buti to si Bongo medyo peto tag dito. Parang napapaniwala pa rin niya mga tao na siya ay makamahirap. Nagagamit pa rin ho ni Bongo yung mahirap card. Yung kartadang mahirap, makamahirap, no? Mga friend. Mag-collab na po tayo. Happy 2025. Sana happy, no? Pero mukhang malabo. Hindi ako maasa. Mantakin mo yung pinaghirapan ng Quadcom na pag-iimbestiga dyan sa confidential pa ni Sara Duterte kung paano nilustay. Na talagang lumabas naman talagang grabe. Grabing kahayupan ng ginawa doon sa pera ng bayan. Di ba? Pagkakuha ng 125 million ni Acosta, pasa kay La Chica, boom! Ewan ko na, sabi ni Acosta kung saan napunta. 612.5 million. Ayon sa tatay niya, inaapi pa si Sara Duterte. Kalat ni Bayan, shout out.
Hinobebo Nabalta. Welcome to the club. Happy New Year, Happy New Year. Hinobebo. Shout out Binibining Akira Milus. Happy New Year. May you have a blessed and awesome one. Oh, shout out Akira, sabi ni Kalatni. Uy, sana okay lang si Akira. Kalatni, nakakausap mo ba? Erwin Valera, shout out. Valera. Kalatni, good evening Kasani. Luma o bagong taon, tuloy lang ang laban Kasani. Hala, bombahin mo sila. Happy New Year Kasani and family. God bless your family. God bless Kalatni ha. Kalatni ulit oh. Happy New Year everyone. May all of you have an awesome New Year. Oh, ikaw rin ah. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Tama. Ginagamit mga mahihirap sa pansariling interes. O, di ba? Diyan sumikat yung tulpo. Matulungin sa mga naaapi. Sakit ulo. Joey Tabilea, shout out. Happy New Year din, Happy New Year. Elizabeth Iscare, shout out. Happy New Year, wow ha. Akala mo matino itong si Bongo. Tao ito ni Didigong na demonyo. Kaya paano ito naging matino? Ang kasabihan nga, same feather flocks together. Yun nga, sa atin. Wala siya makakawang boto. At least, makabawas 24,000 subscriber, mga kamag-anak pa nito, di ba? Kaya lang marami yung tanga na naniniwala na talagang si Bongo, Mr. Malasakit. Sa mahihirap. Kuntik yan. Ay, nako. Tuloy natin kay Elizabeth, Tigilan nga niya ang pumapel na mabait at may malasakit kuno sa bayan. Lumabas na ang baho ng mga Duterte at alam na ng buong mundo. Kaya gunggong lang ang Pinoy na pwedeng maniwala sa kanila. Mga walang kwentang nilalang yan. Diba? Wala tayo. Tayo sa atin. Ang daming tanga. Joey Tobeleha ulit ito. Bongo, yan din ang itanong mo kay Sara kung pera niya, ang ginastos niya. O, di ba? Bongo! Daming tanga kasi. Joey, paano? Jojo, Jestro, shout out. Blessed Happy New Year po, Sir Rox. From Iloilo City, watching always. Salamat, Jojo. Tonky, shout out. Happy New Year, Sir Rox. Happy New Year, Happy New Year. Lord, salamat po. Dito niyo ako nilagay yan. Salamat din kay Tulpo. Kundi, di pa ako vlogger. Inilapit ko itong problema natin, itong hipag ko itong Tulpo. Putik yan, wala nang pamangyayari. Punta pa ako ng Maynila. Nabiktima ako talaga nito si Tulpo. Pero binigyan ako ng referral. Takay ka sa Pau. Kala ko ikakampi. Mga inaapi. Hindi ko kasi pang yung niya problema nyo. Yun pala, yun nga, mga binugbog ng asawa, mga ganun. Minaltrato ng barangay captain, mga pulis, mga ganun. Pero pag mga rekomendasyon na ibibigay siya. Ramon Valencia, shout out. Bossing, Happy New Year 2025 sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. Happy New Year, Ramon Valencia. Ramon Valencia ulit to. Bossing, sagad sa yabang itong hinayupak na ito. Sana wag manalo yung hype na yan. Number 5, Ramon. Sana magkaisa yung mga dilawan at pinklawan na mga BBM at mga vloggers na ikampanya itong hinayupak na ito. Totoo. Dapat ganun talaga mangyari rito dapat ang boboto lang dito talaga yung mga supporter ni Digong, di ba? Dahil senador siya ni Digong Ba't niya boboto? Hindi naman, di ba? Malalaman natin kung meron nga yung 32 million ni Sara Duterte, di ba? Ferdinand San Juan, shout out.
Happy New Year, Karox, at sa mga warriors. Karox, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika nitong mga politikong ito. Super gahasa na ang salitang para sa mahirap. Totoo. Kung hindi po kikilos tayong may-ari ng Republika ng Pilipinas sa darating eleksyon 2025, wala pa rin pagbabago at lalaki lang ng utang ng ating bansa na sa bulsa ng mga politiko lang napupunta at hindi sa kapakanan nating mamamayan. Totoo yan. Yung DBP saka yung Land Bank, talakayin natin ho yan. Meron hong si Secretary Llamas dyan eh. Baka matakot ho yung mga may nakatalagay na pera dyan, i-withdraw, magkaroon ho ng bank run. Napanood niyo po ba yun? Hindi po ano yun Hindi po malabo yun. Malamang po yun talakayin natin yun. David Allen Mendoza, shout out. Happy New Year po, Karox. Hayan si Bong Ogag ngayon, hinihigpitan na sila ang idinadahilan ang mga kapuspalad, ang mahihirapan. Yun nga. Edmond Dimandal, my friend. Happy New Year, ha? Ang babaw naman ang comment mo kasi. Tol Jojo, Happy New Year sa iyong pamilya. Kapatid ko po to si Jojo. David Ali Mendoza, shout out. Ang tapang ni Erwin Tulupong, dapat po hindi na ibinoboto ang mga ganyan ay tao pala. Ewan ko po sa mga kababayan natin kung bakit gustong-gusto nila ang mga ganyang asta ng mga gustong pumasok sa politika. Pati po pala si Atty. Lenny ay di pinalusot niyang ulupong na yan. Mga kababayan ko, tama na po ang isang tulupong sa Senado. Huwag na po nating dagdagan ang pahirap sa bayan. Share nyo kasi itong vlog na to para maraming makapanood nito. Diyos ko. Ewan ko ba sa inyo? Ano ba nakikita ninyo dyan kay Tulpo? Kaya si Atty. Libayan, bilib ako doon, sa totoo lang. Nagmamakaawa na siya, ipatulpo raw siya. Pinapatulpo na kita, Atty. Libayan. Rapi, ba't di mo patawag sa show mo si Atty. Libayan? Para tanungin mo bakit ka, dininidemanda mo, kala ko ba ikaw ang last resort? General Bautista, minura lang din ni Erwin Tulfo. Nakita niyo na, di ba? Noon, Pero hindi sila makapalag kay Atty. Libayan, di ba? Atty. Claire Castro, galing. Margarita Argonza, shout out. Taga Isabela po ako, sir. Pero wala namang ganyang kahirap dito sa amin sa Isabela. Taga Isabela nga tayo, di ba? Taga saan po ba kayo? Taga Itiagi ako. Isabela, ikaw ba Margarita? Margarita Argonza, ha? Wala ditong ganyan. 4 kilometers na puro ang klaseng pamumuhay yun, Pero bilyon-bilyon. Meron silang presidente, vice president, senador, mayor, congressman. Buto, 4 na kilometro lang ang squatter nyo, kahina nyo. Dapat mga 10 kilometro. Ang yan. Ay, may nahuli na naman, MPA, doon sa Davao na naman, kanina. Napanood ko na naman sa isang vlogger, Ewan ko. PBBM, Kung talagang may malasakit ka sa bayan, dispatchahin mo na yan. Nasa iyo bola, wala ka namang kasalanan dyan. Kasalanan nila yan, di ba? Raul Villanada, shout out. Happy New Year, Kuyang Rox, at sa inyong may bahay. God bless you as all year round. God bless. Happy New Year, Raul. Raul ulit, Bakit nga ba nasa survey pa yan? Dapat ipinangangampanya na wag nang iboto si Bongbong. Diba? Alam mo yung survey, gaya sabi ni Sirang Percy Lapid, parang nababayaran din yata Marami kang pera, mataas ang survey mo. Diba? Ilan lang naman sinusurvey, 2,000 tao daw. Pero may survey naman ng mga lumalabas na Diyos ko.
Nakakagulo lang talaga yung survey. Tama si Kapersi Lapid. Ha? Happy New Year, Kapersi. Merry Christmas, Happy New Year, ha? Alam ko, nandiyan ka lang sa tabi-tabi. At nalilibang ka sa mga nangyayari. Ha? Turo mo na kasi kung nasa si Bantag. Raul Villanado. Bakit nga ba na-survey? Raul ulit, oh. Maraming drama yan si Bongo. Baka mapaniwala niyan ang mga botante na tanga. Anong baka? Number 5 nga eh. Oh. Shout out, friend Shervin Sapeda. Happy New Year. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out. Mga Happy New Year sa inyo mga boss. Happy New Year. Ami Pingson, my friend. Dolor Garcia, shout out. Happy New Year. Ha? Michelle Edwin, shout out. Happy New Year, my friend. Edmundo Cheng, shout out. 32 million daw ang bumoto kay Sarang Baliw. Yun ang sabi ni Garcia na mukhang pera kasi absent siya nang ituro ang math. Hindi marunong bumilang. Bumilang. Yun ang lumabas, di ba? Allen Tayam Nak, shout out. Gago yung tulpo na yan. Ang tapang siya ang mag-resign. Wala siyang pakinabang. Lahat ng tulpo ngayon ang yayabang na. Totoo, ha? Happy New Year, Arlene Tayang. Shirley J. Sir, shout out. Kilala ko po, Karox, si Pugong Biyahero. Sa Davao siya, maraming tinutulingan. Yung mga lumad doon. Di ba sobrang kawawa sila? At napakaraming mga vlogger na tumutulong lagi sa Davao. O, di ba? Ayokong pumunta dyan. Ang layo yan. Kawawa sila talaga. Nanlilimahid sila sa hirap. Napaka-brutal ng pamilya Duterte. Saan yung sinasabi nila na maayos ang Davao? Sa higit 30 years na silang naghahari dyan. Hindi pa nila maayos-ayos. Napakatatanga ng bumoboto sa mga yan. O, yun. Ang daming ang tanga eh. Paano tayo? Whiskey, shout out. Walang moral authority si Bongo dahil amo niya, si demonyo, na mandarambong din. Ayan, patay. Chupisa Bunao, shout out, Happy New Year po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ay, talaga po naman, wala sanang manalo sa mga walang pakwenta-kwentang mga kandidato na kakayamot na sila. Masyado nilang ginagamit ang mga mahirap. Sana sila na lang maghirap para maramdaman naman nila kung paano gamitin kasalanan din ng mga bubutante. Iniisip lang nila ang panandaliang ilalaman sa sikmura nila, hindi ang pangmatagalan. Tuloy damay-damay na. Ay Lord Jesus, nawa nariyan pa rin ang ICC. Ikaw na po ang bahala sa amin. Wag mo po hayaang lubusan kaming masadlak sa kahirapan. Nawa matuldo ka na ang mga politikong gahaman sa pera ng bayan at ang kapangyarihan. Nawa po happy po tayong lahat. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Sabi nga, Alex Kanya, si Bongo, taga-Bililo Pandesal noon. Hindi Pandesal, Maruya. Yung turon. Teresa Marie, shout out. Bongo is a conman. O, talaga. Kala mo talaga matinong-matino, no? Teresa Marie ulit, Bongo is the best actor for 2024. Yun, naniniwala ako sa doon. John Dimango ulit, Good day, Karoke. Pareho naman cheater and liar ang mga tulpos. Si Erwin ay nakakuha ng citizenship through fraudulent means using fake birth certificate. Si Rapi naman ay nakipag-asawa sa US citizen matapos mag-file ng divorce sa Nevada kay Julie Licop. Kaya parehong may mga mandaraya, diba? Ang problema nga, mukhang malakas sila. Malakas sila sa Comelec, no? Ewan. Comelec, no? Dapat ang Comelec talaga, bantayan ninyo yung meron naman pala kayong moto proprio sinasabi, power
Kagaya si Kibulog. Oo. O, at paano? Sige nga. May sira sa ulo. Son of God, appointed son of God, tapos tatakbo senador. Ano ba naman kayo, Comelec? Para kayo ginagago. Hindi na yung mamayan. Kayo na ang ginagago, Comelec. Hindi na yung taong bayan. Kayo. Papayagan nyo pa rin? Meron naman palang nagpetisyon para i-disqualify siya. Pinagtanggol nyo pa. Oh. Okay. Teresita Guzman, shout out. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Jaime Soria. Huh? Soria nga, oo. Nagsisimba din ang mga demonyo. Yun nga. Ngipag ko nga, kala ko matino, putres din. Ngayon, hindi pa nakakawala sa... Anyway, baka bukas may vlog ako sa'yo, ha? Erwin Diraya, shout out. Erwin, ang bunganga, hambog tulpo. Natay tayo dyan. Jane Labayna, my friend, shout out, ha? Ay, salamat, friend, ha? Oo. Malaking tulong talaga yun. Sabi ni friend Jane, no? Yang si Erwin na yan, pardon my friends, isang kalahating buhok. Ay, bagong taon, ang mga kampo ng dilim is getting into our nerves. The audacity. No, bakit? Yan ang uso eh. Yan ang mga nananalo, mga kampo ng kadiliman. Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed, prosperous, healthy, safety, no stress, no corruption. Have sympathy to all Filipinos na palagi ninyong sinasabi na poor. Nasa laylayan yung mga kapos sa biyaya at pagkakataon para man lang makaahon sa kahirapan. In Jesus' name, Amen. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Tay, let's offer a prayer sa daughter ni Sir Arman. Si Sir Bad, nawawala po yung sa Korea. As of now, di pa po siya nakita. Nakita na, friend. Nakita na yung anak ni Bad. Oo. Edmundo Cheng ulit, oh. Saan bansa kayo makakakita? Ito na naman to si Edmundo. Nang ang pusakal na kriminal na mamamatay tao at magnanakaw ay laging nasa ibabaw ng batas at ang batas ay laging nasa ilalim. Lahat sila ay bahag ang mga buntot ng dahil sa takot sa pera ng kriminal na ito. Dito, sindikato nga friend eh. Sindikato eh. Nahawakan nila. Pati rehil yun eh. Pati rehil yun. Nakapagtayo sila sa sarili ng rehil yun. Si Kibulog ang o Kingdom. Nung nakahuli si Kibulog, oops! Binalik na niya kay Digong. Lahat-lahat. Kibuloy, isip-isip. Baka di ka na makalabas dyan. Pero talagang gagawin nila lahat, Kibuloy, para mailabas ka dyan. At yun nga, kanina doon sa vlog ni Harry Roque, baka sa 2025 daw, iba na ang presidente. Ha? Vlog ko ni Atty. Enzo kanina, tawa rin ako ng tawa eh. Si Harry Roque talagang medyo masama na yung andar ng baka hindi na kayanin ng overhaul yung utak ni Harry Roque, mga boss. Arnold po si Diego, shout out. Happy New Year po sa Rox and family at sa lahat ng Rocky Warriors. Happy New Year, Arnold po si Diego. Brother Elias Ischo, shout out. Boyong Kong Balong. Ron Jelly, Joral Jelly, shout out sa inyo dyan sa Canada. Mga boss. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Ay, no. Nabawasan na naman ng isang araw. Ang 2025, 364 days na lang. Pasko na naman. Ang dali po ng panahon, mga friend. Sana nga, Pero, sa itsura ng dating, pag hindi na patalsik ni Bongbong Marcos o hindi na impeach si Sara Duterte, wala tinatawanan lang ni Duterte ang administrasyon ni Marcos. Magandang gabi po mga boss. Happy New Year po ulit.